Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers dito sa YouTube channel na Bueno Lo and Beyond. Okay, so kamusta na po kayong lahat? Medyo late po tayo sa ating pag-upload ng ating video dito sa ating channel sapagkat naging abala po ang inyong lingkod sa kanyang mga responsibilidad bilang isang negosyante at mga obligasyon bilang isang abogado ng ilan sa ating mga kliyente. Okay, so nitong ang nakaraang Sabado ay biglang pinag-usapan ang pagsasara, ang pamamaalam sa ere ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya. So medyo nakakalungkot sapagkat nakita natin na nag-iiyakan ang mga crew, ang mga staff at even yung mga host ng nasabing programa sapagkat ang pagsasara ay ang ibig sabihin nito ay kawalan ng hanap buhay ng bawat isa na involved doon sa programa at ito ay isang pangyayari na hindi ninanais ng sinuman na may concern sa katayuan sa buhay ng mga taong marangal na naghahanap buhay. Yun ang parang ibig sabihin dito. Okay, so nakakalungkot kaya nga lamang talagang dapat harapin sapagkat hindi naman voluntary closure to. It is a closure that is brought about by circumstances beyond the control of the management. Pwedeng nawalan ng advertisers, no? O kaya nalulugi, sobrang nababankrupt na. So it is the prerogative na ng management na talagang itigil mo ang negosyo kung nadadagdagan na ang pagkalugi at kawalan ng puhunan sa nasabing negosyo. Okay, bukod dito, hindi kaila sa ating lahat na nagsampa din ng apila ang management ng Tahanang Pinakamasaya regarding their appeal before the Intellectual Property Office at yung kanilang apila sa Court of Appeals, no? Ito ay tungkol do sa kanilang hinahabol o kaya kiniklaim na karapatan na sila ang may-ari ng trademark na Eat Bulaga. So dahil dito, maraming nagsulputan na mga katanungan, lalong-lalo na doon sa aking mga subscribers na tinatanong nila kung ito bang pagsasara ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya ay isang indication of the abandonment of trademark claim, no? Na ginawa ng management ang Tahanang Pinakamasaya dahil nga nagsampangayan ng apila with the Court of Appeals and the Intellectual Property Office. So what will happen now with their appeals and what will happen now doon sa kanilang claim, no, over the right to use the trademark Eat Bulaga. So ito po ang ating pag-uusapan. But before that, let me explain to you guys what is the meaning of the abandoned trademark na medyo may connection dito sa nangyari sa Tahanang Pinakamasaya. Okay, but before that, before we proceed, no, gusto ko lang i-remind sana yung mga viewers ngayon na hindi pa nakakapag-subscribe na pwede po bang pakipindot yung subscribe button at yung notification bell para naman kung sakasakaling mag-upload ulit tayo ng bagong video dito sa aking YouTube channel ay mabigyan kayo ng abiso at maging updated kayo sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran, lalong-lalo na yung mga usapin na may kinalaman sa batas. Abandonment of trademark or abandoned trademark. Pag sinabi mong abandoned trademark, it refers to a trademark that is no longer in use in connection with the advertising and sale of its products and services. So, para ma-consider na abandon yan, dapat may pagpapakita na ang trademark ay, at ang owner nito ay huminto na sa paggamit ng nasabing trademark. So there must be a showing on the part of the owner of the trademark that it has already discontinued the use
of the mark. Example, like for instance, nagtitinda ako ng tahanan. At itong tahanan na to, yung palagi mo, trademark ko tahanan. Yung tahanan na to ay itinigil ko na ang operations and management ng business ko. At yung trademark na tahanan ay hindi ko na din ginamit. So, it may be considered as an abandonment of the trademark. So, wala na siya sa komersyo. Hindi siya na nakikita, hindi na din ginagamit sa mga products and services, provided, no, that for the last 3 consecutive years, hindi na siya talaga nag-file nung kanyang declaration of actual use with the Intellectual Property Office. So, yun yung tinatawag na DAO, Declaration of Actual Use. So, kasi, if you are a trademark owner, dapat every 3 consecutive years yan, ikaw ay nagsasampa ng iyong deklarasyon that you actually use that trademark. And the failure on your part to submit the declaration of actual use of the trademark or even the copyright ay you are already considered as having abandoned, no, the right to use the trademark, and that trademark now will become a public domain, and anyone now can file an application for the use of that trademark. So yun yung unang-una, nagkaroon ng discontinued use of the trademark. Pangalawa, yung trademark owner ay as expressly, no, shown that he has no current intention to use or to proceed, no, in using the trademark tahanan. So kapag ganon, nagkaroon talaga na expressly, sinabi niya, I do not have any intention anymore of using the trademark. So that is deemed abandonment of the right over the trademark. So yung failure to make use of the mark over the products and the services of the trademark owners may result to the abandonment of the trademark right. So, and it also includes yung inability mo to maintain your claim for that right to make use of the trademark. So, pati yung claim mo for registration for the trademark name, apektado yan at may be considered as abandoned already. But hindi naman din ganong ka-harsh ang ating batas sa intellectual property law, sapagkat yung mga negosyong katulad nito ay binibigyan naman ng pagkakataon na dumeklara na ikaw ba ay ipagpapatuloy mo pa yung negosyo mo, o ikaw ba ay may intention pang to start or to commence soon, no, the operations of the business which involve the use of the trademark. So meron pa pong pag-asa ang mga ganitong mga negosyo na naharap sa pagkalugi, sa kawalan ng pondo, sa kawalan ng mga advertisers. So meron pa yang pagkakataon para makarecover at ma-maintain nila yung kanilang hinahabol na karapatan over the trademark. So businesses in this situation should make every effort to communicate to the public that they have the intention to resume their operations, no? Dapat gagawa sila ng paraan para ipaalam na, oy, hindi pa kami mawawala ng totally mawawala sa sirkulasyon. Kami po ay nagbabalak na muling mag-operate at gamitin ang lahat ng means upang hindi mawala ng tuluyan ng aming karapatan over our claim for the use of the trademark Itbulaga. So madaming paraan yan, although nawala ka sa sirkulasyon sa television dahil nga wala pumapasok na advertiser. So you can make use of other means, like for instance, andiyan naman yung other social media platforms, andiyan yung YouTube, andiyan yung Facebook, andiyan yung other social media platforms nga. So pwede mong gawin yan, mga bagay na yan, upang hindi lang mawala ang iyong presence sa mga publiko na sinasabi mong tumatangkilik sa iyong programa. Kaya nga lamang napaka-critical nito, no, to every business owners of every type, no. They must be creative at this point in time, na they need to find ways to survive in order for them to protect its valuable trademark
assets. Sapagkat kung hindi ka magiging creative dito, ay magkakaroon talaga ng negative implications at ang impact nito sa naka-pending na mga cases in the Intellectual Property Office, o kaya sa Regional Trial Court, o kaya sa Court of Appeals, ay talaga namang napakahirap bunuin kung meron kang ganitong mga klaseng kaso na kinakaharap. So you need to hire people that are very creative. Talagang they can manage to extricate you from the problems that you are facing right now. Okay, so yan po ang ating episode for today regarding the closure of a business and what will happen to their trademark pending application with the Trademark Office, pending appeal with the Court of Appeals, or even the Regional Trial Court. So hanggang sa susunod po na episode, ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, and don't forget to subscribe, like, and share my Facebook channel, Bueno Law and Billiard. Marami pong salamat sa inyong lahat.